Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayo nagpapalusot dito ha. Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo. Double jeopardy, hindi pwede yun. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito eh. Darating lahat ng secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto hanggang hindi nakita ang pagtulong sa itang tao. Pero wag niyong sasabihin na nag-break kami, kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi niyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. The congressional approval is needed based on the answer to the question of Senator Ontiveros. So, has it been communicated to both houses? I think a letter was submitted to the committee chairs, but naka-break po ang... Kasi po, we were willing to go on special session. May we know, number one, no GAA funds needed. It's with PNOC and all it needed was congressional approval. And bicameral, ang dali naman. Isa lang na araw yan. May I know, kailan po binigay ng DOE sa Senado, kailan natanggap yung sulat, kailan binigay sa atensyon ng leadership at ng chair ng komite? May we know? I mean, this is what I mean eh. We act with urgency. It's not a matter of walang pondo. May pondo, it came from DOE's information, congressional approval. So it doesn't take too much if it's an urgent matter. We were able to pass the excise tax and to be fair to the chair, kaagad nagtrabaho at napasa po namin. So kailan po ito? Yeah, PNOC is here, Mr. Chair. Initially, itong first two cargos actually, merong releasable fund pa si PNOCEC. That's why we bought the first cargo. And then there's a second cargo coming in. So, ito po tinatanong yung ilang cargo. Simple question. If the DOE says that all it needs is congressional approval and the PNOC has the funds, and you said that the letters were sent because it is important that the people know that letters are not sitting in the Senate without action. We would know if there is a letter that is deemed urgent. Kasi wala ang inyong DOE secretary eh. Wala dito eh. E nandito siya last week. Sinabi ba niya sa chairman ng Energy? Sinabi ba niya sa leadership sa Senado? Wala. Ang kanyang linalabi yung biofuel. Sinabi ba yan? Because this is so urgent. It did not come from us. It came from the DOE. May I just know the date? Sir, I know you're a technical person and you seem very knowledgeable. I just need to know, it's an admin matter. Can we kindly put on record after this presentation, Mr. Chair, just bear with me, so that hindi ang itsura nakapending sa Senado, tapos sasabihin nyo, kasi po nag-break, excuse me, hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan, at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Yan, galing sa inyo yan ha, kung gagamitin. Tapos, the next day, o sige na nga. Ano ba? Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa. Tapos, pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive, nanggaling sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. And cite the impact, mararamdaman pa. Yun ang sabi ng chair no, ni Senator Pia. Ano ang ramdam sa pagbaba o pagkaltas ng excise tax? Yung biofuel, maraming concern sa mga coconut and sugar farmers. Pero itong sinabi niyong low-hanging fruit, congressional approval. Tapos nagsabi po kayo, sir, with all due respect kasi po nag-break. Hindi po magandang pakinggan yan. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Pakilagay po sa record after your presentation and we give a chance to the others, Mr. Chair. Because it's important.
na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang secretary nga ninyo wala dito Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng secretary nyo. Break tayo session pero tuloy-tuloy pa ho yung aming hearing. Yes, of course. At kung kailangan po mag-convene, ready naman po magkaroon ng special session at any time. No? It's important. So- When did you give the letter? Kasi, alam nyo, hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayong nagpapalusot dito Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo Tapos nag-break kayo. Double jeopardy. Hindi pwede yon. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito Darating lahat ng secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto hanggang hindi nakita ang pagtulong sa itang tao. Pero wag niyong sasabihin na nag-break kami kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi niyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. I can't think of anything more important than this hearing convened by the chair. And if the other cabinet members are here, why could the most important department not be present? Thank you, Mr. Chair. Thank you. And may I reiterate, Secretary Yusek Fentabella, na kung pwede namang ipagpaliban muna ni Secretary Garin yung kanyang mga meetings, tingin ko hanggang mamaya pa tayo dito. After her Malacanang meeting, mas magandang pumunta ho siya dito. No? Pakisabi na lang ho sa kanya. Pinadala niya sa akin yung mga schedule niya. Tingin ko naman mas mahalagang makausap niya ngayon ang taong bayan para marinig sa kanya mismo kung ano yung kanyang mga plano kung sakaling mawala talaga tayo ng langis. No? So, okay. Go ahead. Can you... Okay. Apologies, Your Honors. Just to clarify, when it was mentioned that a letter was sent, it was for a future action. But we commend definitely the action of the Congress on what we requested. Now, when we saw that there is a need for us to shift, that is a further action. Pero na-trigger na naman po yung dati nating ginawa. And secondly, on this one, may nakita lang po kami another improvement. That's why we immediately sent the letter. But that was just yesterday po. So it's definitely unfair for the Senate to be on the record na naka-break. Pero apologies, but we certainly just want to place it on record that we are doing all these and immediately forwarding our observations to the Senate or to the House. Yung mga nasabi po ni Yusek Sales, yung mga iba po doon ay for future action. The trigger, even though we needed to shift, na-trigger na rin po naman siya. So, ang sinasabi lang po natin, paano po ba tayo may improve moving forward? And also for the PNOC, there are funds available. But how do we improve further? Yun po, that's why we sent that letter yesterday. Just to set the record straight po. And definitely the Secretary will be informed po of the Chair's message. Thank you very much po. Thank you so much to our dear friend Yusek Wimpy for clarifying that. It is important we put things on the proper perspective and accurate. Kasi pag soundbite lang, kailangan congressional approval. Pangalawa, kasi nag-break. Hindi pwede yon. Imposible naman namin hindi inaksyonan. Kahapon lang pala. Pero we can take things into consideration if it's deemed urgent or can it wait until May. As a chair has said, naghihiring naman tayo. Kaya lang, ito po, Mr. Chair, may tanong kami ni Sen Kiko, hindi namin makita. Binasa po ng DOE yung mga urgent contingency plan. Ang pagkaintindi po namin, work from home at carpooling. So, ano ba ho ang top 3 na pinakamahalaga na ginawa ng DOE para maibsan ang pagtaas ng presyo ng petroleum products at matulungan lahat ng sektor? Kasi ang narinig namin yung carpooling at saka yung work from home. Hindi naman po yun
emergency situation lang. Marami pang ibang dapat na mararamdaman po ng tao. Hindi namin makita yung iba. Thank you. So, the first ones that we definitely did was to coordinate closely with the DILG. The coordination po with the DILG and with USEC Iringan, it brought about an online meeting last Wednesday with all the mayors Luzon, Visayas, Mindanao, and some of the governors were present as well. These were to align yung mga roles and ang mga basis ng batas para ipatupad po natin yon. The other one is how to make sure that we have supply. So aside from the private oil companies going about with their partners and suppliers on the contracts of where and when they will get their products, there is that added venue or channel wherein the PNOC or the government is also looking into additional suppliers just to make sure that we have the supplies needed. Kaya nga po yung inventory natin, it's not breached. We have sufficient supplies and hindi pa rin tayo, we will not let our guards down. That's why we mentioned that aside from the existing money, we may need additional arsenal and additional options. But nonetheless, again, we apologize for that. We will be more circumspect in our statements. But it's definitely thanking the committee for holding this meeting, because in our way forward, and that is the third one, no, kasi it's really supply on the ground and supply for the country. On our way forward, it is really imperative for us to pursue the transition. What makes the situation different from 1973 is now we have electric cooking more available. Now we have more renewable energy and indigenous sources that we just need to fast track. And sometimes we need more bold reforms so that we can have a faster way forward in having a more secure, not only for energy, but over our national security. So we commend the DMW and the DFA for their presentations, na yung mga OFWs natin, pinapasalamatan natin, pinapangalagaan natin. Pero isipin po natin that our energy behavior should support what the OFWs are doing. They are sending us dollars, and yet we are sending out dollars because of our energy behavior. So we need to focus on the solutions previously given to us, but there was a lot of things that happened that even included the downgrading of the Ministry of Energy to an office, and then it was reborn to a department. But still, the march towards energy independence that is aligned with climate change, nandun po siya lahat. We just need to move faster. And this is an opportunity. Every challenge gives an opportunity. So yun po yung siguro pangatlo na masasabi ng DOE na kailangan talaga whole of nation siya. To make this country stronger, we need more of the indigenous. We need teamwork on the demand side, energy efficiency and conservation, the carpooling, the work from home, and other strategies that does not reduce our productivity. So yun po yung pagiging wais sa paggamit natin ng enerhiya. Thank you very much po. Mr. Chair. I think Senator Bam first, and then Senator Risa.